This is the station with the latest state-of-the-art broadcast equipment mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Sumasang papawid sa buong bansa. Ito ang News Radio Nationwide. Serbisyo Publiko sa 96.7 News Radio Davao del Sur. Sama sa akong giingon kaganiha, do di nato kaayo ma-feel. Pero pila na lang kaadlaw mga igala. Holy Week na gyud, mahal na adlaw na. Pero tungod lagi siguro ni sa crisis lagi, kita nakafocus ta aning mga presyo. Ang uban po decide na siguro nga di na lang magbakasyon, di na lang muuli sa nagkadaiyang mga probinsya. So bisan tuod, magyapoy mga naanda na gyud, tradisyon na gyud, panata na gyud nila. Sila yung mga himuon, biyahe ba, inig panahon sa mahal na adlaw. Karon diri sa ato sa lungsod sa Santa Cruz, atong kumustahon ang pagpangandam sa atong mga otoridad na itungod ani nagkaduol nga mahal na adlaw. Makauban nato karon ang Chief of Police sa Santa Cruz PNP, Police Lieutenant Colonel George Saliem. Sir, magandang hapon po. Welcome sa ating programa. Sir, unang tanong, kumusta ang paghahanda ng Santa Cruz PNP? Ilang araw na lang, mahal na araw na. Kumusta po? Yun na nga eh. Yun na nga eh. Oo. Mm-mm. Mm-mm. Yes. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-mm. Yes, yes, yes. Mm-hmm. 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 Mhm. Example sir ng mga areas dito sa Santa Cruz na kadalasang expected natin na pupuntahan pagdating ng mahal na araw. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. 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 Yes, pinupuntahan na. Oo. Mhm. Mhm. And ito ring sa may ano, itong Kawa-Kawa, 'di ba? Mukhang nauuna sumisikat na rin yung lugar na 'yan. Yes, yes. Yes, yes, kaya nga eh. So isa rin 'yan sa babantayan natin. Mhm. 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 Sir, the security plan is maglagay ba ng mga police assistance desk o more on patrolling lang tayo para sa mahal na araw dyan sa mga lugar na yan? Sa 25 kilometers highway ng Santa Cruz is nag-drop ng 50% Mhm. since second week of March dahil sa fuel Fuel increase. prices. Mhm. Yung traffic count natin dyan is nag-drop ng 50%. So Mhm. we are expecting na ang major na babantayin natin is the National Highway. Mhm. Then lahat din naman ng pupunta sa mga nasasabi nating mga possible tourist area, Mhm. magdadaan ng National Highway. Mhm. So
Andyan din ang in partnership sa MTR, nandyan din ang assistance and control sa along the National Highway, North, Central, and Southern area. Sir, kumusta naman yung coordination natin sa mga barangay officials nung mga lugar na yan? Dahil sila yung sila yung first responder dyan kung ano man, di ba? Ready na rin ang mga barangay or local officials natin is because yung mga volunteers or yung trained natin na mga rescuers and trained volunteers para dyan sa lalo na sa may mga kabundukan. Sila rin kasi yung natatap as guide, porters. At the same time, nandun din yung initiative na nila. Sila yung volunteers sa mga ganyang aspeto. Kung i-hire sila, samahan sila na maging guide, sila na rin. So, kumbaga, is a multi-phases ang hinaharap nila. So, as to support, they are always in support and ready. Kung may darating na bisita, of course, they are very much welcome. Sir, dito naman sa meron din tayong Santa Cruz terminal dyan, integrated terminal, bus, van terminals, and may mga bibiyahe din dyan. Kumusta yung pagbabantay po natin ngayon? Wala pang Semana Santa, meron na talagang pulis dyan. Yung compact natin is nandyan located sa entrance ng terminal. So, it's almost sabi natin 24/7, nandyan naman talaga ang kapulisan. Plus, yung onset ng mga datingan ng bus ng mga 6 ng umaga, may personnel po tayong nakatoka dyan. Ano yung mga reminders natin sa mga bibiyaheng mga pasahero mula sa Santa Cruz papunta sa mga ibang probinsya na gagamit ng ating terminal, sir? Okay. Sa mga magiging biyahedor or sa biyahedor na i-consider natin yung safety ng ating mga sarili, safety ng ating mga gamit. Pangatlo, yung health conditions natin. Kung i-consider natin yung init ng panahon is kung meron tayong mga medical conditions, i-consider po natin yun. Para at least hindi tayo mabiktima ng init ng panahon. Kung sakaling kaya din naman, okay lang magbiyahe with precautions. And doon naman sa mga bahay na iiwanan nila, anong paalala po natin, sir? Correct. Yung bahay natin is our own personal property. Andyan yung security sector natin, pero baka pwede natin i-change yung mindset natin na tayo mismo may personal obligation na bantayan ang mga property natin. Then kung iiwanan man lang natin ang mga bahay natin kasi mamamasyal tayo sa ibang lugar, i-post na lang siguro na namasyal na kayo pagbalik na kayo, pag nakabalik na. Para hindi natin, alam mo naman ang temptation somehow. Yes. O kaya sa hirap ng panahon, hindi naman natin sinasabi na dahil mahirap ang sitwasyon ngayon is mag-iiba yung mindset ng kababayan natin. But at least kasi ang crime is kung may opportunity kasi papasok siya. Mako-consummate siya. So at least sa mga may-ari ng bahay na iwanan, mas maganda, security and precautions wise, wag na natin i-announce na mag-alis tayo. Pangalawa, make sure na bago tayo umalis is safety and yung safety ng bahay natin, mga electrical equipments, iwasan natin na nakasaksak dyan kasi iwanin natin. Yung mga ilaw natin, kung pwede, naka-on na yan para kinagabihan, naka-on na rin. At saka sa mga gate, yung mga gated na bahay, implementin natin. Yung mga CCTV, mas maganda. I-encourage natin na kung may capacity na maglagay ng CCTV, why not? Para at least ka-online monitor din sila. Ideal pa ba na ipagbilin sa kapitbahay ngayon yung mga bahay kung aalis tayo o pagdududahan na rin yung kapitbahay mo? Noon naman kasi na pagbibilinan natin. It's because almost tito, uncle, manong, ading, or yun ang tawagan. Ngayon halos stranger na yung kapitbahay mo, isang buwan mo na palang kapitbahay, hindi mo pa kilala. So, depende po. Depende po sa community, depende sa neighborhood na kung saan tayo nakatira. If the situation warrants na may trust factor, then why not? Kasi that's an expression na tiwala ka sa kapitbahay mo kasi it's either pinsan mo or sabihin natin, kaibigan natin. Pero kung alanganin ka, mas maganda magkaroon tayo ng precautions para ating sa mga sarili at saka sa ating mga property. And marami ng murang ngayon, sir, sa mga CCTV online. Diba? Yes. Yung namomonitor mo na sa cellphone, ang galing Mura na lang. So, pag
ilaanan nato, gahinan nato kwarta ni aron po sa seguridad sa ato ang mga panimalay ug sa ato mga mahas kinabuhi. Sir, on the other issue naman po, Okay, sir. nabanggit nyo kanina yung pagmahal ng presyo ng produktong petrolyo. Yes. Tayo sa Santa Cruz PNP, ano naging epekto po nito? Nalimitahan ba yung galaw, kilos, activities ng PNP dahil sa pagmahal ng presyo? Okay. It's a technical question na pwedeng maging makota ko negative or positive. No. Pero reality, judgment-wise ng commander, ng manager, ng leader. Although, technically, talaga apektado tayo. It's because the budget for a month is this much and yung fuel natin is almost 100%. Pero pasalamat kami sa support ng LGU Santa Cruz is because nung nakausap ko si Mayor, may instruction na kagad siya na hindi natin pwedeng pabayaan ng safety, security sector, and the health. So, may on the pipeline na yung request natin for somehow, yes. Kasi alam mo naman yung 60 na fuel way back January. Yes. Ngayon, it's already 120, so that's 100% increase. So yung piso na budget mo, ang galaw mo, wala na. Lilimit na. Pero because of the nature of our work and we need to protect our citizenry and also to cover the public space and di man pwede mag-responde ang police, sabi namin walang krudo. Yes. Yes, babatikusin din naman kayo. Oo. So, nandito tayo sa services now. It's a public service oriented naman. And pasalamat kami na andyan yung PNP funds, andyan din yung support ng LGU. So, yun ang kinakapasalamatan namin sa Santa Cruz LGU. Gaano kalaking epekto ang maayos na relasyon at tulong ng LGU para sa PNP? Although meron naman kayo sarili mga budgets and funds, why there's a need na may LGU pa rin naaalalay sa ating mga pulis? Technically, siya, yung connotations na tumatayo si PNP na mag-isa. Pero no, the LGU has this obligation na bigyan ng support is because the officers and men of the men in uniform is under operational and admin control based on NAPOLCOM circulars and plus under the DILG mother umbrella. So, kumbaga, medyo tanggalin yung concept na kanya-kanya is because we are part of the community and the LGU is also part of the community and yung problema ng public safety and concern is it's a joint, kumbaga, it's a shared obligation. So as to fund system, support system, yung support ng PNP, more on MOA siya. So, nandun talaga, parang, I think it's been on the mechanism set up na may co-obligation ng LGU to support their public safety concern. So out of that, medyo hindi kami nahihiyang maglapit-lapit or kaya minsan hindi maglapit kasi may nakalocate naman talaga. Yes. Binanggit nyo nga na obligasyon naman talaga ng LGU na tulungan ng mga pulis, pero kumbaga nasa pa rin, discretion pa rin ng local chief Leader. executive kung anong tulong, magkano, di ba? Dito sa Santa Cruz, kumusta naman po ang tulong ng LGU papunta sa mga pulis po natin? Hindi siya, yung level na hindi siya questionable. Kasi nandiyan yung di ba, yung planning ng funds is 2 years before. Yes. So, before pa ako dumating ng Santa Cruz, nakalay down na yan. May support plans and programs na yan, na associated na siya. So, yun lang. Then, ang guidance lang din naman ni Mayor is once na medyo kulangin or medyo kailangan is because situation dictates. Tulad ngayon. Yun. Hindi pa nga ako sabi natin na parang kumbaga, hindi ko pa nadidigo yung problema ko. Parang alam na niya na sabi niya may instruction na siya. It's because the last week may meeting kami with Mayor, kasama ko si MLGO. Napag-usapan na rin yan. So may instruction na yan. So the request for, anong tawag kasi doon, yung parang additional request for the existing fund, nasa pipeline na. Okay. Sir, sa iba pang issue naman yun nga, pinapagit pa rin natin itong krisis, pagmahal ng mga produktong petrolyo. Dito sa atin sa Santa Cruz, yung iba, malay natin, di ba, mga idadahilan mahirap ang buhay. Hindi naman naapektuhan yung crime rates natin. Wala namang na-record na pagtaas ng kriminalidad, mga petty crimes dahil dito. Okay. Culturally, yung Santa Cruz population with our 102,000 population is the crime rate natin is 37 or i-convert natin is 0.0031 per month. So that is kumbaga mababaw siya.
on the reason na andito naman kasi sila sa Santa Cruz para mabuhay. Yes. Andyan yung industrial zones natin. So, for employment, kahit hindi taga sila Santa Cruz, pero syempre, pumunta sila dito for employment. Yung taga Santa Cruz mismo na nandito is, andyan na yung magandang culture. They are peace-loving people. And hindi naman yan, kung sakali man na may petty crimes, yun lang. This March, usually may mga traffic tayo dyan. May traffic accidents, pero wala namang intention. So, parang hindi siya mahulog na crime. Yes. Although, listed as part of the incident. Wala tayong, may stabbing tayo, pero dahil sa kalasingan. Yes. So, Pero yung mga nakawan, yun kasi kadalasan, mahirap ang buhay napilitan kami magnakaw. Pasalamat kami. Wala tayong, pero record, wala rin kami na-respond yan. Nagsasabing na nakawan. Even sa palengke, wala. Even yung sabi ng mga passenger ng tricycle, sasabihin na, nawala yung wallet ko. Wala po. So, we appreciate the culture of the people of Santa Cruz. Hindi siya mahirap. Mahirap ang buhay. Magbebenta lang ako ng shabu. Kumusta yung anti-drugs campaign natin? Yan, no let up talaga dyan. Although it's a big temptations para sa mga gustong magnegosyo ng mga illegal na bagay. Yes. Pero ano dyan, sabihin natin na kung magnegosyo man sila, kung yung pagbebentahan nila is yung mga bata, that's a damaging part. Sa law enforcement, PDEA, sa PNP, no let up tayo dyan. All informations is being acted upon. Then may mga targets naman tayong minomonitor din. Last 2 weeks or last week, yan, may recent accomplishment naman din tayo dyan. So, yun ang ano dyan na pag may mahuli or may accomplishment yan, medyo magre-rest yan. Then, kumbaga, nag-grass cut siya, then may time pa talaga na, inaantay mo magtubo ulit bago may rebrave na naman na mag-engage yan. Okay. Sir, maraming salamat sa inyong panahon. Mensahe niyo po sa ating mga tagapakinig, lalo na dito sa Matang Santa Cruz. Okay, sir. Thank you. Sa management ng 96.7, lalo na kay Sir Ruel, sa tagapakinig ng istasyon na to. These days is a challenging somehow kasi economically, we are being economically challenged. Then temperature-wise, yung mga psychological aspect natin sa sobrang init, nandyan din yan. So health-wise, kailangan natin i-manage ang ating mga locations and sarili, pati maalagaan natin ang sarili natin para sound body, sound mind. Lalo na on the spiritual aspect, lalo na sa mga nag-observe ng preparation ng kanilang mga sarili para sa Semana Santa. Marami tayong ipag-prepare. Ang isipan, ang mga properties natin, kung magpapasyal tayo sa ibang lugar, lalo na yung spiritual aspect ng tao. So at least, it's a religious activity. So, prepare din tayo spiritually. Okay. Thank you very much, Police Lieutenant Colonel George Saliem, ang Chief of Police ng Santa Cruz PNP. Stand by mo, dapat yung malayang issue to kayo sa ato pagbago. Stand by.